Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Ngayon, si Senator Tito Soto ang pinaghihinalaan ni Bato de la Rosa dito na nagtip, naghudas sa kanya, nagtip sa NBI na siya ay paparating, di ba? At may statement nga diyan si Bato de la Rosa. Sabi niya, sama ng loob niya kay Soto, ganyan. Pero alam niyo ho, kalaunan, lumilitaw na na 'di ba kasi umamin itong si Senator Bato kung sino ang tumawag sa kanya, papaano siya nakarating ng Senado at that day. Alam na alam niya kung ano yung purpose ng pagpunta niya, lalo na yung pinakapangunahin doon, leadership change. Siya ang kailangan para makuha ang liderato. Oh, 'di ba? So ngayon, eto tingnan niyo yung kanyang interview. Knowing na nag-coordinate pa sa Alam daw. NBI. Ay, sorry Senate. Hindi po kasi hindi nagsabi na wala kang kasama because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang huling, hindi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang pumirma ng resolution namin na dapat Yung resolution number 44, yung tawag dito, Senate custody, no? May precedents kasi yan. May Senate custody rin na ginawa dati kay Trillanes. But after 3 days, nung ma-issuehan na siya ng warrant of arrest, then kinausap na siya para sumuko. So, yung kay Bato de la Rosa, nag-March pa yan this year, si Soto yung pumirma. Di ba na-content ko yun? Yung resolution number 44. Yun. Masakit talaga yan para kay Bato. Pero mo, pumirma ka pa ng custody. Ako yung beneficiary. Tapos ikaw pa yung magsusumbong sa NBI na paparating ako. Yun ang paniniwala niya eh. Alam niyo kung sino salarin yan? Naalala niyo ba mga kapatids? Alam niyo ba kung sino? Sino yung salarin ang nagpakalat ng kwento na yan? Na si Soto ay pinayagan yung nangyayari dyan, yung pag-aresto sa kanya. Katunayan maaga pa lang nandun yung mga taga-NBI. Pinakain pa. Babae, senador. Hulaan niyo kung sino. daan sa legal processes na required sa Supreme Court na dadaan sa mga courts yung arrest warrant. Alam mo niya, kinakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. Kawawa naman si Bato, no? Pinaniwala siya na kinakailangan merong corresponding warrant of arrest dito sa local warrant of arrest. Maliwanag nga mismo doon sa RH 9158 na maaaring magpaubaya na lamang ang Pilipinas kapag merong international tribunal or foreign court na umiimbestiga na o dumidinig na ng kanilang kaso. Tsaka bakit tayo magkakandak pa ng sarili nating investigasyon, redundancy? Tapos may impluwensyan tao. 'Di ba? No, tapos ang ending nito, kapag absuelto sa investigasyon, ang pangit ng kulay nito ng picture. 'Di ba? May whitewash. Kung wala naman talagang kasalanan, mga kabayan, kahit saan pang dalhing korte yan, balik-balik ta rin man ang tumbong nila, maabsuelto sila. Dahil yun pong mga abogado sa ICC, yung mga judges po dyan, mga primera klase yan. Kung kayo ho ay humahanga kay Miriam Santiago, ganyan ho yung level ng abogado na yan. Hindi ho mga malatopasyo yan. Ito namang mga DDS ko, masyado nyo namang minamaliit si Miriam Santiago. Ay nako. Kasi wala siya sinabihan.
Wala, but there's may design talaga na talagang gusto niyang mahuli ako sa baba para hindi ako kakyat dito, para hindi siya ma-unseat. You feel betrayed, sir? You feel betrayed by Asisor? Hindi ako makipag-plastikan. I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, magkaibang kampo kami, pero ang dito ko pala niya, andyan sa akin, ilang ba yan dyan? Matanda siya ang senador sa atin eh. Kaya ilang pero sa siya, pero sa ginawa niya na yun, lingkot na ako. At hindi pa rin ako galing sa kanya. Hindi ako galing sa kanya. Lingkot lang ako sa ginawa niya. I'm sad. Maybe allowed to Eto na. lay Nagpaliwanag na si Soto rito. Alam niyo kung sino yung babaeng senador na yon? Senator Amy Marcos yung una kong naringgan yan. Na nagsabi na pinapayagan niya yung nangyayari dito, yung pag-aresto, na yung mga NBI nandiyan na pala ng maaga pa. Oh, pinakain pa. Para bang ang pinipaint the picture ni Amy nun ay mayroon talagang sabwatan, pinatago lang yung mga taga-NBI sa opisina ng Senate President. Kasi alam ng Senate President na paparating si Bato de la Rosa. Eto ngayon nung nagsalita. to rest Hindi na-refute ni Alan to eh. this particular issue as far as I'm concerned. Because I have been mentioned in media by members of the Senate that Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May Teka, sagutin ko lang to. Propaganda. Okay lang yung propaganda. Yung ginagawa ng kampo nyo, black propaganda via fake news. Sabi niya, BBM, propaganda BBM na sa administration. Pero wala kayong tiwala sa judicial sa Pilipinas. Hindi po ako walang tiwala. Ang walang tiwala po dito, yung mga kaanak ng biktima ni Duterte et al. Sila yung sila yung nagsampa ng kaso. Di ba? Paano magtitiwala yun dito? Yung unang kasong isinampangalan kay Duterte nung January 2025. Ano nangyari? Dismiss agad. Hindi man lang nakaharap sa piskalya si Digong. Puro yung mga abogado lang yung pumupunta ron. Di ba? Yun nangyaring kaso na babaeng nag-aako sa laban kay Kibuloy na ni-rape niya. Si Miss Palmolive ba yun? Di ba? Pagdating doon sa Davao City, ano nangyari? Dismissed agad. Nung inapila, dahil pwedeng i-apila yung determination of a probable cause. Anong nangyari? Natapos yung termino ni Duterte, 2017 yun. Natapos ang termino ni Duterte, walang nangyayari. Dumating na yung bagong administrasyon. Kung hindi pa dahil kay Senator Risa Ontiveros, hindi pa mauungkat yun. At hindi pa mapipilitan ang DOJ na gumalaw. Sige nga. Diba? Yung pagkamatay ni Percy Lapid, ang sabi ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya, yung tumira dito, malamang nagpatira dito, ang may motibo dyan, yung mga binabanata niya politiko sa kanyang mga programa araw-araw. Kung titignan ninyo, Diyos ko po, maya't maya si Tatay Digong nyo ang tinitira niya. Ni Percy Lapid. Nung pagdating dun sa persons of interest, pagdating na kay Duterte, bilang siya na yung pangunahin talaga kasi siya yung palaging masasabing merong ugaling bengador. 'Di ba? May EJK. May record talaga ng pagpatay ng tao. Inaamin niya in public eh. Pati pagdodroga niya sa Malacanang to keep him awake. Ginawa ni Boying Rimulya. Kasi magkasundo pa ang unit team noon eh. Kaya ang nangingitim po noon yung hustisya natin. 'Di ba? Ano nangyari? Sabi ni Boying, hindi, alisin natin dyan si dating Pangulong Duterte. Imposible niyang magawa yan. What? The heck? Are you okay? Tapos ang finolgay nila, si Bantag. Ako hanggang ngayon, hindi ako makukumbinsi si Bantag ang may kagagawan. He was just a fall guy. Kawawa naman yung tao. Kaya nga hindi siya hinuhuli. Kung huhulihin nyo, dali. Hindi siya hinuhuli. Di ba? Kaya yan ang dahilan. So wala nga kayong tiwala, kulit mo? It is not about the trust to our judicial
system. It is the judicial integrity which is at stake. Hindi nagtitiwala eh. Kaya nga tinawag na ang ICC ay court of last resort. Kung wala ka ng matakbuhan, diba? Nandyan ang ICC. Oh. Eh, ang problema, panahon ni Duterte kasi sinampa yung kaso sa ICC. Sa tingin mo, kung isinampa yan nung panahon ni Duterte, sa tingin mo ba, may mabubuhay pa sa mga kamag-anak niyan? Na mga biktima niya at yung biktimang nakaligtas? Sa tingin nyo, may mabubuhay pa? Nung panahon 2017 final yan eh. Oh. Kaya nga hinahanap ko bakit wala rito yung kaibigan ko si Argo. 'Di ba? Nawala si Argo eh. Pwede ba mga ka-DDS, yung troll farm ninyo nanawagan ako Pare, pagpadala ka ng ng may brain, yung makakapagpadugo ng utak ko yung argumento Oh. Sige na nga, iwan na nga natin. So tuloy natin si Soto, paliwanag niya. Sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply coordinate with... Isampa nyo ngayon ulit. Unang-una, hindi kung sino-sino ang pwedeng magsampa ng kaso. Hindi lahat ng tao may karapatan gawin yan. Tanging yung biktima o yung kamag-anak ng biktima. Sila lang. O kasi kung totoo yan, bakit walang ni isang DDS nagsampa ng kaso laban sa kanila? Para para tawag dito, para kahit na fake na kaso man lamang. Para masabi na dito na lang litisin. Ba't walang nagsampa ng kasong ganon? Kasi nga, hindi po pwede yung walang legal personality. Kailangan may legal personality. Alright? Bago tayo magpatuloy kay Senator Soto, yung di pa nakakapindot ng like, mga ka-DDS, ano ba? Mga ka-BBM, ano ba? Pindot na. Okay? As simple as that. Why? I didn't realize, as far as I'm concerned, because I have been mentioned in media by members of the Senate that Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito, may sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a... Sinungaling ka, Soto, hindi mo na-realize, hindi mo alam na paparating siya. Kung nagsisinungaling yata si Senator Soto. simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that... Okay. So, wala raw nagsabi sa kanya na parating si Bato de la Rosa. Kaya nung dumating yung NBI, natural, alam ka namang ipagtabuyan niya yun. 'Di ba? So, the best na pwede niyang gawin doon, sige, coordinate ninyo sa OSAA. Bakit po sa OSAA? Kasi OSAA makakapagsabi kung paparating sino mga tampulanong senador. Masasabi niya na, sige, darating po si Senator ganito dito. Pwedeng hintayin nyo na lamang dito. Ganun. 'Di ba? Ito pa isa ho. Ang OSAA, baka hindi rin po nila alam na parating si Bato de la Rosa. Kasi kung parating si Bato de la Rosa, and take note si Aplaska ay malaki ang utang na loob kay Duterte. Maging kay Bato de la Rosa. Okay? Sa palagay nyo kaya hindi niya ititip kay Bato na, hey, Mista, may nag-aabang sa'yo rito. Not so nice people around. Hindi sila NPA pero NBI aarestuhin ka. Sa tingin nyo, hindi gagawin yun ni na Aplaska?
'Di ba? Ano sabi ni Bato de la Rosa? Kung nalaman ko lang na may nag-abang sa akin, hindi din ako pumasok. 'Di ba? Oh. So maliwanag, sikreto ang pagdating ni Bato de la Rosa maging sa mga taga-OSAA. Alright? And shout out nga pala sa magaling na vlogger, si The Political Labandera. Yan, Kimau. Yan, TPL. Yan. Sorry. Si Samonte pa nga pala ang nasa OSAA. Yung binulyaw-bulyawan. Oh, nito ni Cayetano doon sa plenaryo, 'di ba? Pagkatapos na makarating ng finish line si Bato de la Rosa. Oh, walang yan nagmarathon sa hagdan. Nadapa tuloy. Oh, pero ganun pa man si Aplaska ay nandiyan na rin sa OSAA, 'di ba? Kaya ako naniniwala hindi po nila alam ng OSAA na si Bato de la Rosa is coming to town. Oh. Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang ang sinabi ko. Coordinate, hindi ko kaya. So let put that to rest. Baka may iniisip kasi ang narinig ko sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, hinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Ako saan sinasabi ko na if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened in the CIDG when they issued the subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Dinala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I will not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Villares, I was majority leader. And when he was holed up in his office for, I think, about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued, and he was shown the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya nun mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at magpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said, coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, masasana pupunta ko sa atin. Nung nandun na po kami, Ito na yung revelasyon ni Robin. Oh. may nagbulong po sa akin. Sabi niya, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. At yung una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Opo. At sinabi po nila, sabi din po ang nagsabi po sa amin yung USAA nandyan opo. si Senador Trillanes. Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay, opo. Siyempre po, kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa. Hanggang ngayon po, wala. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng building. So, ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Bato. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, at yung direktor ng NBI na si Attorney Matibag. Kasi po, nagkasundo na habang wala yung warrant na pinapakita na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, wala naman po silang mapakita. Lumabas muna sila ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant? All this. Diba? Tawag dito. Yun ang nakakaano rito kasi tanga-tangahan, kunwari si Alan. Pero, again, alam na alam ni Alan kung ano yung pinag-uusapan na ICC. Sabi ko nga unless blindly, diba? Kasi nagpirmahan na lang sila, tapos hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila sa pag-ratify ng Rome Statute. Kasi nga, 2000 pa yan pinirmahan ni ERAP . Tapos kung ako nagkakabali, isa rin yan si Alan sa mga nagpupush niya noon, si Harry Roque, nang sali tayo dyan sa Rome Statute para sa usapin ng mga human rights, ganyan. Kasi maaaring napiperceive nila na baka si PBBM may maging presidente, baka gayahin yung tatay niya.
At least mainam na merong ICC. Oh. Kaya nagulat ang marami nung si PBBM sumali sa pag-ratify. Ayan, eto ngayon si Bato de la Rosa, ha? Eto, narito na ho yung sagot. Kung sino ho yung posible na nag-tip sa NBI. Kasi wala hong ibang nakakaalam. Maliban na lang, sasabihin ni Alan na meron pang ibang senators ang nakakaalam na paparating dito. Meron kaming China Door GC. Alam ng lahat ng China Door GC na parating. Edi marami sila na pwedeng tipster sa NBI. Malay nyo, may commission. Di ba? Pero so far, in the absence of that info or fact, wala ho talagang ibang magiging suspect kung hindi po yung pangalang babanggitin dito ni Bato. Bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yeah, Tama may ho? botohan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership So tumawag si Alan. dahil ako ang pang 13th vote. So parang may coup. May coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung Si Alan, di ba? aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Pero sinabi na nga kanina, di ba, kay Cayetano, sabi ni Robin. Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung nga alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, may sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Kala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang Hindi, sinalya mo nga daw yung, ang sabi, 2 chicks. No? Kasi yung pumunta doon, mga may babae na NBI agents. Kaya ang sabi ni Matibag, sinalya niya eh. Hindi ko nga akalain na ganun ang gagawin niya. Kasi normally, pagka mga ganyang general, police, hinaharap nila yan. Walang mga resist. Matapang na hinaharap. Kaso hindi ko akalain. Correct, di ba? Isinalya niya, naka-high heels pa nga yung isa doon. Pambihira si Bato. Siguro, nung narinig niyang NBI, nako, kumaripas na ng taranta. Di ba? Isinalya na yung babae kasi hinawakan daw siya. nakarating Sana kinarga na lang ni Bato, no? ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo nakipag-wrestling kayo. Yung Kasi nagpumiglas Piglas kayo. ako, oo. Kasi ang sabi ho yata ng NBI ni Director Matibag, kaya kayo nasugatan, nadapa kayo. nadapa ako. Hindi dahil dun sa pagkaka-wrestle ho sa inyo. Hindi. Pagkadapa ko. Sa Nadapa. pagtakbo. Yung nakakatuwa rin kay Bato, no? Umaamin din si Bato de la Rosa. Sabi ko nga, nung una ko napanood yung video na yan, posible yung sugat niyang yan, nakuha niya yan. Kasi sa kamay eh. Posible doon sa mga dinaanan niya yan. Kasi yung mismong yung baluster pa lang, yung lang sa Senate na yan, yung fire exit, Diyos ko, yan pa rin yung, taon akong nagpunta noong una dyan. Yan at yan pa rin yan, wala man naman napalitan. Pati nga mga lamesa doon sa kantin ng GSIS, yun pa rin. Yung mga dineliver namin noong 1994. Pati nga mga conference table nila, yun pa rin yung mga dineliver namin dyan noong 1994. 1993. Sus Mario Joseph. So, lalo na yung sa hagdan. Yung hagdan kasi diyan, meron niyang copper strip. Ayaw ko anong tawag doon. Pag nakatornilyo yan, para hindi ka madulas pagka bumababa ka. Sa paglipas ng panahon, tumatalim yan eh. Doon yan malamang nadali si Bato de la Rosa. Buti naman inamin niya rin na doon yun, hindi dahil sa sa 2 chicks. Bakit ho kayo nadapa? Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Ito yung salarin. 'Di ba? Yung sinasabi niya na mali yung word na escape kasi walang warrant. Actually, justification niya yan talaga. Planado ang lahat. Planado ang lahat na pagkadating ni Bato de la Rosa, kailangan ito mailabas pa ng Senado.
Kasi yun lang naman ang purpose ni Bato eh. Mailabas ng Senado. Kasi mas alam ni Alan, delikado. Hanggat hindi sinasabi ng Korte Suprema na invalid ang ICC warrant. Hanggat hindi sinasabing ganon, pwedeng ano yun. At dapat talaga na ipatupad yun dito. So alam ni Alan yan bilang isang abogado. Kaya lang, para makakuha ng public sympathy, kailangan nilang i-brainwash ang taong bayan na lalo ng pabor sa mga Duterte sa kampo nila. Na sabihin na walang warrant of arrest coming from a local court. Ito nga mga ka-DDS, tanong ko sa inyo. Kapag nag-issue kunwari, for example, nag-issue ng local warrant of arrest, di ba? So what's next? Pasusukuin na ba natin si Bato de la Rosa? Sasabihin na ba natin, Tobats, meron ng local court warrant of arrest in relation to the ICC issued warrant of arrest against you. Now, it is about time for you to surrender. Diba? Yun, pakisagot. What's next? Papasukuin nyo na ba? Diba? Ang gusto nyo mangyari is i-delay ng delaying tactic. Diba? Kumbaga ho sa PC, para ka nagsasaranggola eh. Diba? Larga ng larga, mamamalayan mo, lata na ang bandang dulo. So what's next? Pagkatapos ng lata, iikid mo na pabalik, diba? O pag minalas ka, mapatid pa yung tali, embang yun. Ay nako. So ganun ang ginagawa ni na Alan dito. Para ma-justify niya na itatakas si Bato de la Rosa dyan. Tsaka alam niyo ho ba may balita na parang ilang araw yata a day before magkaroon ng gulo dyan, nag-purchase pa ang Senado ang osaan ng medical kit. Ano yun? Alam niyo magkakaroon ng putukan? 'Di ba? Bakit bumili noon? Di ba there's no warrant? I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing ang Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape. Because Mali yung word na skip, ginamit mo nga. Sabi ni Jing, sabi ni Director Matibag, yung dalawang babaeng NBI nagpakita ng warrant of arrest kay Bato. Pero noong sinasabi daw ng dalawang babae, biglang karipas ni Kalbo. Totoo. Kaya nga ginagawa nito ni na Alan, niloloko nila yung mga sarili nila na sabihin na kailangan may corresponding warrant of arrest issued from a local court. Mali yun. Magre-redundancy tayo. Kaya nga tanong ko what if may kinuha nga, nakakuha. So what's next? 'Di ba? there's no warrant Di ba there's no warrant? So he's free to go. When you for example pumunta ka sa simbahan at sabihin mo I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor and then nung sinabi doon na lang siya sa mga madre and then sinabi doon na lang siya. Wala, Alan, malayo na yung sinasabi mo sa katotohanan. Diba? Ako talaga, I accused Alan. Hinala ko talaga si Alan talaga ang tipster sa NBI. Ang tanong ngayon, JDB, walang hiya ka, bakit naman gagawin ni na Alan yun na itip si Senator Bato sa NBI na paparating? Aba, hindi niyo ho ba napansin? Nung magkaroon ng gulo, ano ho ang mga narrative nila? We are under attack. Pinapasok na kami, sabi ni Aimee. Sabi pa ni Joel sa kanyang speech na nakaraan, naalala ko pa, Your Honors, I still remember, I can recall the smell of a gunpowder. Hayop kayo, nakakulong kayo sa isang kwarto na fully air-conditioned. Kumakain kayo ron. Ano nga yung brandong kinain nila doon?
Barrio Fiesta, yung mga pagkain nila. Teka, sino ba may-ari ng Barrio Fiesta? Pakisagot nga. TPL, alam ba kung sino may-ari ng Barrio Fiesta? Pareho ba yung nasa isip natin? Oo. Tapos maaamoy yung gunpowder. May sakit ka ba sa pag-iisip? Ang lupit di ba? Si Hart. Hindi ba si Cheese ay kabahagi ng majority block? Oh. Ay, nako. Kaya nga sabi nila, paano kami mangungumusta? Nagla-livestream kayo. You're all okay. May pagkain dun. Nagtatawanan kayo. Nagsiselfie. Oh. That's correct. Malay nyo, courtesy by di ba? Yun. Oh. Ay, nako. Amoy na amoy yung mga kalokohan ginawa nila. Okay, sabi ni Jean Constantine. Bakit hindi na binabanggit ang pambubugbog bago magpaputok? Bago nagpaputok ang USAA para itaboy sa senador ang nambubugbog. Ano yun? Parang a day before yun di ba? Nauna yun, 11 yun Oh, yung sinasabing binugbog yung taga-USAA. Alam nyo, napanood naman natin kung ako di ako naniniwalang binugbog yun Inaaresto ng NBI yun. Kasi hinaharang sila. Bumababa na yung mga miyembro. Di ba? Pinaalis na sila doon. Bumababa na sila. Paalis. Itong taga-USAA, yung matabang bagong gwardiya doon, hinaharang yung taga-NBI. Ayaw paalisin. O, edi napeste sa kanya ngayon, inaaresto siya, iyak siya ngayon ng iyak. Meron din naman akong pamilya. Hindi naman tinatanong kung may pamilya ka o wala. O, di ba? Paawa effect. Tapos, nung kinukuha siya, ayaw niya talaga, nakaganon. Talagang ayaw niyang ibigay kamay niya. Ayaw niyang tumayo. O, lagi siya nakangud-ngud sa semento. Di ba? O, di natural. Akala ko nga nun, magkakaputukan na sana dun Ay, magkakaputukan na ron dahil umaepal na yung mga USAA. O, pero yung mga taga-NBI, palaban. Ang lalaking tao ng mga taga-NBI. Di ba? Tutulakan sila dun, lalo yung long hair. O, mga palaban. Kasalanan niya, hindi naman siya nabugbog dun O, ito nga, ba't hindi sila nagsampa ng kaso? O, kita-kita sa video, sino yung mga kumuha sa kanya, ba't di nila sinampahan ng kaso? Diba? Kaya nga, sa galit nila dyan sa mga taga-NBI, lalo't hindi umubra para makakuha ng public sympathy, yung ginawa nung, tawag ko dun si Manong Damulag, dahil laki-laking tao parang si Damulag ngayon. Yung kumakanta sa kila Novita ng, ako ay may lobo. Yung ganon, lumipad sa langit. Simsimtonado. Oh. Kaya nung araw ng nagkaputukan, binanata nila yung NBI, pinasama nila ang imahe ng NBI sa mata ng publiko na we are under assault. Tapos sa investigasyon, hindi naman pala. Upuan lang yung nilagay doon. Sa nabasa ko pa, akyat Senado. Yung akyat Senado, nilagyan lang ng upuan. Di nga sila tumungtong doon sa, na yun, tawag dito, sa pwesto na yun, nilagyan lang nila ng upuan. Yung bridge na yun, hindi nila inapakan. Sina Aplaska yung umapak doon at nagpaputok. Ay, nako. Ngayon, pag-usapan naman natin. Ito, pampa-enlighten ito, mga ka-DDS. Pero mga ka-DDS, sa tingin ninyo, sino yung tipster? Kung walang ibang nakakaalam ng pagdating ni Senator Bato de la Rosa, who do you think is the tipster? Yung nagtaksil sa kanya. Sino sa tingin nyo? Oh. I'm sure di nyo kayang sagutin yan. Diba? Pawa tuloy si Bato. Sabi ni Bato, I feel betrayed. Diba? Parang feeling ko pinagtaksilan niya ako. Paano magiging si Marcos? Sinong Marcos? Yung matanda, Apolacay. O si Apo BBM. Diba?
Bibigyan kita ng 10K pag mapapatunayan mo sa akin yan right on the spot ngayon mismo sa live stream ko, explain mo. Paano magiging si PBBM ang tipster sa NBI? Kasi sikreto lang nga eh. Walang ibang nakakalam, wala ibang tumawag sa kanya. Cayetano, sino yung nagpasok sa kanya? Sasakyan ni Cayetano. Sabi ni Cayetano sa kanya, sumakay ka dyan sa van. Sabi ni Robin Padilla, di ba? Na pinasakay siya doon sa van. Teka, hanapin ko yung sa may ni Robin. Siglit ha. Hold one sec. Backtrack ko lang. Mamaya. Ayon kay Padilla, lalo pang tumas ang tensyon. Teka, mga senador na takot. Alam ko si Robin yung nagsabi niyan na sinakay siya doon. Naku, haba ng basahin ito. Pero ang tanong pa rin, diba? O baka si Pia. Posible rin, si Pia. Ano naman gagawin ni Pia yun? Si Ala naman ang kilalang may kalokohan eh. Palagay nyo kaya ay alam ni Senator Amy na parating si Bato de la Rosa? Unless isa siya sa mga directress at director ng kabalbalan na yan ng the Senate is under attack. Di ba? Okay, so next topic tayo. Good morning po sa